Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat, hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ang huling araw ng atin pong ikalawang linggo ng karaniwang panahon. At sa huling araw na ito, talagang yung mga salita na kailangan natin pagnilayan ay itong sinabi nga kay Jesus, nasisiraan siya ng bait. Naranasan nyo na po ba na masabihan ng nasisiraan ng bait? Talaga bang nasisiraan ka ng bait? Kasi marami po, hindi naman talaga nasisiraan ng bait, kundi naghahanap lang ng pansin. Kaya kung ano-ano mga pinaggagawa para mapansin. So, ang tingin natin doon sa mga kinikilos nila o kinikilos ng isang tao na hindi na pangkaraniwan, nababaliw o kaya nasisiraan na ng bait. So tingnan po natin, bakit ba sinabihan si Jesus na nasisiraan ng bait? At talaga bang, o totoo bang nasisiraan na siya ng bait? Tingnan po natin, balikan natin yung kwento ngayong linggong ito, kung bakit umantong sa pagsasabi ng mga tao na siya'y nasisiraan na ng bait. Nung Lunes, tungkol po sa usapin ng pag-aayuno, ang sabi ng mga alagad o ng mga Pariseyo, kasi yung mga alagad ni Juan, alagad ng mga Pariseyo, nag-aayuno. Pero bakit yung sa alagad ni Jesus, hindi nag-aayuno? Pero ang sabi ni Jesus, sinagot lang sila ng isang talinghaga, walang nagtatagpi ng piraso ng bagong tela sa lumang damit, kasi sisirain nito yung bago. Nung Martes naman, ang kinwestiyon naman ng mga Pariseyo sa alagad ni Jesus, yung tungkol sa araw ng pamamahinga. Kasi nga namitas yung mga alagad ng mga uhay o mga butil doon sa triguhan na kanilang nadaanan. Sabi ng mga Pariseyo, bawal yan sa araw ng pamamahinga. At ipinaalala ni Jesus sa kanila na itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Noong Miyerkules, ganun din sa pagpapatuloy ng paghahanap ng mga Pariseyo ng ikakasira ni Jesus tungkol dito sa pagpapagaling sa araw ng pamamahinga. Ang tanong ni Jesus sa kanila, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Medyo tamime pa rin yung mga Pariseyo, hindi pa rin sila makasagot sa mga sinasabi ni Jesus. At nung Huwebes, sa patuloy niyang pagpapagaling sa mga may sakit at pagpapalaya sa mga masasamang demonyo, at itong mga demonyong ito ay ipinapahayag kung sino siya. Ipinangangalandakan yung kanyang pangalan. At ang sabi ni Jesus, mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya.
Dahil nga maraming tao po, lalo tigit ang mga dalubhasa sa kautusan, ang makatanggap na siya ang anak ng Diyos. So nagiging iskandalo ito para sa marami. Kahapon, ipinakilala ni Jesus ang kanyang mga pinili, mga hinirang para maging apostol. Humirang siya ng 12 at tinawag niya ang mga apostol upang maging kasama niya, suguing magpalayas ng mga demonyo. At ngayong araw na ito, sabi po dito, no, nagbalik siya sa kanyang, o umuwi siya sa kanyang bayan at napakaraming tao ang dinadala sa kanya para magpagaling na halos hindi na nila makuhang kumain sa dami ng mga taong kanilang tinutulungan. At narinig natin ang sabi, nasisiraan na siya ng bait. So, ganun pala yung pamantayan ng mga... Ang isa pong nakakagulat dito kasi ang sabi po, mismong kanyang mga kasambahay, mga kakilala, kapitbahay, pwedeng kamag-anak, ang mismong nagsasabi na siya ay nasisiraan na ng bait. So, sabi ko po, no, ganun pala yung pamantayan ng mga tao. Kapag kakaiba sa ginagawa nila ang ginagawa mo o yung paraan mo sa pamamaraan nila, masasabihan ka talagang nasisiraan ng bait. Kasi po pwede naman talaga, no? Sa dami ng taong lumalapit kay Jesus para magpagaling, si Jesus hindi naniningil, hindi nagpapabayad. Ay, nasisiraan ng ulo. Mayaman na sana yan kung naniningil yan. Nasisiraan na ng bait. Well, kung sa atin po, no? Pwede nga, mga nasa labas, nasisiraan na ng bait ang mga yan. Kasi sarado nga ang simbahan. Sinabi nang wag pupunta ng simbahan. Pero pumupunta pa rin, nagtsatsaga diyan sa labas. Kahit mainit o kaya umulan, okay lang. Masilip ko lang ang Poong Nazareno. Okay lang. Pero ang sabi ng iba, nasisiraan ka na ng bait. Sana po, no? Kung sinasabi ng iba na dahil sa ginagawa mong pagtulong nang hindi naghihintay ng kapalit o mabayaran at sabihing nasisiraan ka ng bait, okay lang masiraan ng bait. Kesa naman yung matino ka nga, pero wala ka namang ginagawang mabuti sa kapwa. So alin ba ang mas pipiliin natin? Ang magmukhang matino sa paningin ng tao, pero wala naman tayong dignidad, wala naman tayong dangal? O ang magmukhang baliw sa paningin ng tao, pero sa mata ng Diyos, tayo ang matino. Ikaw ang matino. Minsan nasabi, no? Bakit ka ba dasal ng dasal? Wala naman nangyayari sa dasal mo. Nasisiraan ka na ba ng bait? Okay lang. Kasi yun lang talaga yung pinanghahawakan natin, di ba? Yun yung pag-asa natin na hindi pwedeng makuha o hayaang kunin ng iba. So alin mas pipiliin natin? Magmukhang matino o magmukhang nasisiraan ng bait? Pero sa paningin ng Diyos, nasa tama tayo ng ating kaisipan. So, pero sana po, no? Kahit na mismong yung mga taong hindi natin inaasahan
na magbibitaw ng ganitong salita, maringgan natin, huwag nating dibdibin, huwag nating ikasama ng loob, at huwag natin silang gagantihan. Ituloy mo lang, kahit natingin sa'yo nasisiraan ng bait, ituloy mo lang ang gumawa ng mabuti at maging mabuti sa kapwa. Kahit na ikaw pa ay niloloko o lokohin, ituloy mo lang. Dahil yan ang katuwa-tuwa sa Diyos. Amen.